telepono. Tara, usap tayo na parang kay Abunda. Dito lang sa Kontrabida. Alright, listen up y'all. Listen up y'all. Here we go. Are you ready? Dito na ang mga kontrabida. Nandito na ang mga kontrabida. Nandito na ang mga kontrabida. Tara, sige, walang kokontra. Nandito na ang mga kontrabida. Nandito na ang mga kontrabida. Nandito na ang mga kontrabida. Tara, sige, walang kokontra. At kami ang mga Kontrang bida. Ang bida sa mga kontra. yun. Cheers naman tayo. Cheers, Belated cheers. happy Dito na birthday, naman sir. po Cheers tayo, tayo. cheers. Na naman. Ibang malaglag to. Cheers. Cheers. Baka sabihin ng mga nanonood sa atin. Ito ang first episode natin ng 2024. Tapos, sisimulan natin to ng syempre ng pa-video. Oo. Anong video ba yan? Kasi naumpisa na natin yung video ng podcast natin. Pero meron ba tayong special dyan na video? Hindi ko alam kung maganda ilagay yung video sa una or huli ng episode na to eh. Ay, pa-surprise. Sa huli na lang, no? Sige. Ako kahit Sa saan, huli. basta Sa huli. matuwa yung mga, syempre, makakanood, makakita. Yung effort din natin, syempre. Oo. Nilagay natin. Syempre. Hirap maging artista. Oras. Mahirap. Ayun yun na napagtanto natin. Feeling yung artista na kayo nung ginawa niyo yung Hindi. Hindi sa ko akin, feeling. normal lang sa akin. Kahit yun. nga maging extra ka, I don't feel any pressure right now. Yeah. Dami natin camera eh, no? kahit nga maging extra ka, parang ang hirap eh, no? Pero mahirap, Hirap. biro. Oo. Yung ano Damn natin. Yan takes. yung mga kailangan abangan nga ng mga Makakontra natin. kontra natin. Kasi yung last year natin, syempre, more on audio. More on audio. Di ba? So ngayon, Ngayon may video. video na tayo. Oo. Kaya, At syempre, hindi natin magagawa yung video pag walang tulong ng mga expert, di ba? yan Oo, nga yung mga sasabihin videographer, ko experts kasi baka sabihin ng mga kontra. Sino kayong kainuman nila, no? Oo. Hindi mangyayari itong Gandong mga... lalaki na Kasi- kala ko ba tatlo lang ang kontrambida? Sino yung pangapat? Oo. Hindi, kailangan may banayad whiskey ka. kontrang bida. Pero huwag natin patagalin to. Wag tol. na. Oo. Malamig eh. Oo. Huwag natin patagalin. Baka magkasipon tayo. Pinapakilala ko yung sarili ko. Pinapakilala yung kuya ko. Yun. Kapatid Wala ko. ba kayong palakpak? Si Nino. Yun. Salamat, Ito ang salamat, amin, salamat. Mga kontrabida. Salamat. Salamat sa iyong oras at syempre sa time na ginugol mo para sa amin para mangyari tong music video na to. Walang anuman. Handa naman akong tumulong hanggat sa abot ng aking makakaya at alam mo na, para sa atin, sa mga kontrabida, kakontrabida natin. Yun. Mga Salute kakontra naman doon. dyan. Kasi, ano natin to eh. Parang napag-usapan eh. Na ito yung ano natin, ito yung concept natin, ito yung plano natin. Pero puro brainstorming. Pero hindi mo ma-imagine kung ano yung mga gagawin natin behind the scene. Tapos biglang andun si Kuya Oni na ang daming ideas. Pucha, at the same time Marami. parang may pressure. Tapos parang you can fuck it up. Oo. Kasi may ideas tayo pero siya yung nagpapaano eh.
parang binibigyan niya pa ng buhay, kulay, Oo, no? may laman pa eh. May laman pa. Oo. Hindi ko naman sinasabing walang kwenta yung mga ideas natin. Oo. Kasi feeling ko yung sa Oo. atin. Kumbaga, ini-enhance pa niya yung ano natin. Oo. Parang, Binibigyan ng kulay. No? Ako Salamat doon. Hindi naman. Na-impress talaga ako sa artistic Oo. viewpoints ni Kuya Onin. Galing. At least yung RX-7 mo, may Oo nga. memories na. Oo. Oo. Kung Talaga mapunta man kay nakatakdahan. Jackson yun, ito yung RX-7 ko. Nako, baka hindi ko nga ibigay kay Jackson yun. Sabi ko, ano lang to. Isang kotse na lang yung ibigay ko. Oo, sentimental yun. Kuya Onin, kamusta ka naman? Okay naman, mabuti naman. Happy Mabuti New Year. ako na nandito ako ngayon sa mga kontrabida. Ayun, no? Ayun. Medyo kinakabahan nga ako kanina dahil di ko alam kung ano mga bibitawan niya. Tama yun. Hindi, ano tayo? Wholesome tayo. Good. 2024. Magkano New tayo, Year. mag-focus tayo sa music, sa video making natin. Kung paano, yung, kasi may experience, kung di mo natatanong si Kuya, may experience dati yan sa hindi naman, movie, pero yung mga film, mga Videography, gano'n. reels, gano'n, mga clips videography. lang. Kasi na umaakit ng bundok yan, nature lover si Kuya. Paano ka ba na Nahook. na-hook? Nahook. Oo. Matagal na yun, tol. Siguro mga year 2010. Nag-start ako dahil, syempre work, trabaho, bahay, ganun lang. So, tapos pag nagkayaan, alam mo, syempre di mawawala. Tapos napapakain ka marami hanggang lumobo ako mga 220 pounds. Yeah, tapos nangyari, habang nagtatrabaho ko, sumakit yung batok ko. May hypertension pala ako, high blood ako. So, first thing I did, pagka pinauwi ako sa trabaho noon, enroll ako sa gym. Pagka-enroll ko sa gym, first year, second year, okay rin. You get to meet a lot of people na, samot-sari kung saan-saan. So, nung nandun ako, I get to meet na may mga taong involved sa outdoors. Sa outdoors sila. So, sabi ko, try ko nga yung outdoors. Since physically fit na ako, been doing that for 2 years. So, sinama ako sa mga basic mountains muna. Mga tawag nila parang beginner's mountain. Sa Philippines yun. Sa anong mga beginner's mountain na Usually, ang beginner's mountain, pag nirate mo kasi yung mountain, ang scale niyan sa pinakamataas na sa 9/9. Yun yung mga major mountains. Pero yung mga beginner mountains, mga nasa 3/9 lang. Wala ka lang tali. Yung kahit Kahit mahulog. nakachinelas. Parang Kapag mayayain nakachinelas lang. ka lang, Pero pwede to. actually, depende. Kasi kung physically fit ka, masatawag mo 3/9. Pero kung talagang hindi ka physically fit, malamang kahit yung 3/9, maging 9/9 sa'yo. Yung gano'n. Yung scale nila. Parang dun nila. Actually, madagdag ka lang sa kasi dati, umano nga si Kuya. Pero nung, may time na, kailan ba yun? 2015, dapat, anong mountain yun na dapat natin na hindi ako natuloy kasi, Yeah. I think 2015 yun sa may, Bulacan yun Sierra Madre. Sierra Madre. Part siya na Sierra Madre, pero dito siya sa may bungad, sa may Bulacan, yung Mount Maranat. Magkaduktong kasi yun, yung Mount Balagbag. I remember that day, di ba? So parang iniisip ni Jan na mag-burger machine na lang kayo sumama sa hindi, That's one of, Pwede ka breakfast sumama. na lang, no? nakunan si Joanne. Yeah. First baby yata namin or Kasi bago si Sally Rose, 2 beses na nakunan yan eh. Buti wala pa kami sa taas ng Buti mountain. wala pa kami Nandun sa pa lang taas. kami sa foot. Nasa jump off pa lang kami ng mountain. Magsisit na kami, then nakatanggap siya ng text. So back out kami. Pag pumunta tayo sa taas na yun, ilang araw tayo doon or overnight lang ba or It's up to you. Pero yung mountain na yun, marami kasi pag sinabi Sierra Madre, ranges na mountain yan. Kung ano lang yung target mong mountain, yan nandun. Pero it's up to you. Kung gusto mo ng chill climb, pwede kahit 3 araw ka doon, sa linggo. Pero kung gusto mo kung hardcore ka talaga, yung talagang mga mamaw, kung tawagin, mamaw yan. Depende sa pace, no? Kaya mo takbuhin yun ng 2 hours lang, nandun ka na sa pinaka-campsite sa taas. Pero yun yung mga gumagawa ng trail run. Yeah, I've been to trail running also, yung ganun. Tumakbo rin ako ng mga North Face dati. North Face, akala ko tatak lang yun. Hindi, North Face, North Face trail run siya sa Baguio. Yung mga ganun. ano yung pinaka-unforgettable memories sa pag-akyat ng bundok or saan ka nahirapan or ito ba yung pinaka-enjoy? May mga Actually, every mountain is an experience for me na maganda. Kahit sabihin mong mahirap siya, kahit sabihin mong masarap siya.
I've experienced Sea of Clouds na parang naglalakad ka sa babaw ng bundok na nandun lang yung cloud sa tabi mo. Sa anong bundok to? Yung number 3 sa Philippines na which is mostly inaakyat ng mga mountaineers sa Luzon. Yung number 3 highest mountain, yung Mount Pulag. Sa may Benguet yun. Pero ang pagkakaalam ko doon, yung trail doon is 5. Yung 5 trail, yung 3 naakyat ko na. Yung Akiki, Ambangig, at saka yung Ambagyo. Pero may Tawangan trail pa at saka something na... Pero ang Pulag ba is parang Mount Everest natin sa Pinas? Na mataas or may mas mataas? May mas mataas. Ang Apo, pinakamataas yung Apo. Pero pwede mo siyang i-hike, ang Apo. Ang Apo, yeah. Pwedeng i-hike. Ang Apo na mataas siya pero established yung trail ng Apo. So hindi ka kaya mas mahihirapan madali. sa Apo. Parang sa Pulag din, may trail, yung 5 trail na yon, may trail doon na aakyat mo lang ng 2 hours, nandun ka na. Pero may trail na aakyat ka ng Nueva Vizcaya, lalabas ka ng Benguet. So, may yun, ano pa. parang 3 days yung traverse nun. Oo. Tapos bababa ka pa. Yun nga. Kasi Meron trail na kailangan mo mag ano talaga. Yeah, pero hindi ko ina-advise yun kapag beginners. Lalo na, tsaka kung ano lang naman. Mas maganda kasi yung mga established trail, yung mga dinadaanan, para at least hindi ka nakakasira ng, alam mo yun? Ng nature. Ng nature. Kasi what you see, what you live, when you live here, or yun nga, sabi nga nila, take pictures and that's all you have to take. I mean, don't block anything or, don't destroy the trail or the nature itself. Yun yung mga sayings sa mountaineering. kaya talagang nahuka talaga sa hiking. Kasi akala ko yun nga, yung sabi nga ni Jan na dapat mabalik ko, no? Na dapat sasama ka. Pero hindi ka nakasama. Akala ko naman, nung nalaman niyang nakabuntis siya, magkakaanak siya, nagbundok na lang. Namundok. No. Mamumundo ka na, di ba? Yung salita sa atin, di ba? Mamumundo ka na. Mamumundo ka na. You get to meet a lot of people, lalo na yung mga dinadaanan mo sa trail talaga na yun nga, actually, sa Mindoro, nandyan yung mga mangyan. Nung makita ko sa Mindoro, nakikita ko yung mga lifestyle, yung mga guides nila, yun nga, matitindi yung mga locals doon. So mga guides, minsan kumukuha kami ng guides talaga, lalo, syempre di mo kabisado yung trail. Sila yung mga nag-guide sa'yo paakyat. Mga mangyan din. Yung mga... Pero pamilyado ka na neto. Oo, pamilyado established na. Andun na Yeah. sila, Judge, Lance. Yeah, ganun naman Nina. yung ginawa ko noong una. I mean, trabaho ka muna nung una. Oo. And then after that, naka-establish ka na. Yung stable ka na sa buhay. And then you get to do whatever you want. It's Siyempre naman, medyo mabigat din mag-mountaineer eh. Kasi yung mga gadgets and Kaya yung oras mo, yeah. Yung fare mo, yung meal planning mo, yung Sa'yo lahat yun. sa'yo lahat no? yun. Oo. Yeah. Training pa. Training pa. Hindi ka pala pwede mag-mountaineer ng walang trabaho. Oo. Bumulubi Hindi, ka. ang gandaan lang kasi doon. I mean, you get to work 5 days in a week. And then yung 2 days mo, train yourself. Like, you can go to the gym, stuff like that. Tapos tapos mag-set ka ng date kung ano yung tina-target mong training, kung anong bundok, mga ganun. Ako nga, wala pa sa bundok. Kutsa, bahing na ako ng bahing. Bawal sa bundok. Bawal ako sa Kaya nga, mabalik tayo sa tanong mo, every mountain has an experience talaga. Kasi nandyan yun nga, may chill na hike. Inabot na rin ako ng signal number 3 sa ibabaw ng summit ng bundok. Signal number 3? Signal number 3. Yeah, Anong bundok Bagyong to? Karen yata yun na 2017. Di ba sa Visayas to? Sa Luzon Hindi, ba to? sa Pero Luzon to, nakukuha sa na mo itong mga to. sa May mga sa video mo itong mga to. Yeah, I learned to, Oo. yun nga, Wow. natutuhan ako rin mag-video dahil yung ginagawa ko. Oo. Nagse-set up ako sabi ko, okay to. At least di na ako, kumbaga, mas maganda talaga yung mga action cam ka, yung kompleto ka sa gamit. Pero hindi ba yung Parang sinasabi sa nare-relate inyo na kunyari, akit ka na magkakaroon ng bagyo, may parating. Actually- Ganito, ganyan. may alert ba or warning? Well, alam ko, may sinasabi naman, kailangan mong yung weather. Kung Is that more of a challenge sa sarili mo, sa team nyo? Not necessarily. Ang nangyari kasi noon, sabi namin, baka lumihis yung bagyo, may possibility. So, yung okay. weather is very unpredictable. So, Oo. nanalangin lang kami na sana lumihis. Which is, nandun na kami, nakaset na. So, tinuloy namin. planado na. And then, hindi, dumiretso siya eh. So, may naman kami noon. So, may tawag nito, may plan B kami or, may contingent plan kami na
pagka nagkaroon ng ganito, so baba tayo, anong trail, yung pinakamabilis bumaba, nakaset ka na kailangan. Na-reach niyo yung summit o hindi na? Talagang bumalik na kayo? Hindi namin na-reach yung summit nun. Bumalik na kayo nun? Bumalik na kami nun. Kasi tatraverse pa dapat kami. Ang gagandahan kasi sa trail na yon, aakyat ka sa may Zambales, and then, which is Zambales is known for also the beaches, right? So pag akyat mo dun sa mountain na yon, sa peak, tatraverse ka ng konti, pababa ka ng mountain, pagbaba mo, beach na siya. And then dun sana yung ending namin, Sarap na. campsite. Akakala ko. Camp kami sa ibabaw, sa summit, and then kakamp kami doon, kinagabihan, doon na kami magpapahinga, then we go home. Pero nakat doon, boom. So Pero- balik kami. Backtrail kami. May ano ba, may time na pag mountaineer ka ba, kaya mo bang, alam ba, walang kasama, pwede ba mag-isa ka lang o kailangan talaga may kasama ka? Pwede, may mga gumagawa. May mga gumagawa. Oo, lalo na kapag kabisado. Para ka mo na namang yung addict bundok. naman, mag-isa ka lang. Hindi, may mga gumagawa. Soul searching, di ba? Meron, Alam meron mo, eh. oo. Pero ang hirap Trekking lang lang naman tol. eh. Parang trekking lang naman talaga. Trailing. Pero yung mga video, mga photography na ginagawa mo, yun ba yung mga naglalagay ka pa ng tripod tapos nilalakaran mo? Mga ganun. Or ano na lang, parang mga Or selfie. talagang selfie action stick. cam lang talaga. Depende kung ano yung karga mo, yung dala mong video. Usually mas maganda kasi may cellphone ka, pwede mong ilagay na yung cellphone mo sa selfie stick, which is may selfie stick ka. Pero ang mas maganda kasing dalhin talaga is yung action cam, which is you can put it on your shoulders or your chest or sa head, yung depende sa mount mo or sa bag mo na na bitbit mo or dala mo. Mabalik ko lang yung sabi ni Jan kanina, pwede ka ba mag-isa? Pwede naman. Malupit, no? Kung mag-isa ka lang, no? Tapos may mag-isa din, no? Mag-isa ka lang? Oo. Tara, sabay tayo. May kilala nga ako eh. May kilala nga ako Nagsabay. eh. Ano tawag dito? May kilala ako na mountaineer. Lagyan mo na. Inakit, hindi naman siya umakyat ng ng Everest, pero nakarating siya ng base camp. Ng base camp? Oh. Yeah, pero yun, talagang ginagawa niya, New Year, akit siya ng bundok, magpapaputok lang siya doon sa ibabaw ng bundok. New Year to? New Year. Tapos naman, bababa na siya. Saan bundok Siya lang mag-isa. Malakas na trip nun, Sa may Mindoro. Sa Mindoro. Yeah. Pero na-experience siya ang Everest. Oo, sa base camp. Actually, ano ko yan eh. Sinusundan ko rin yan. Kuya Onin eh. Mhm. Parang I'm just curious. Matagal ko nang inano yan. Matagal ko nang Well, isa sa mga ano nga medyo yun eh. Pangarap hindi naman pangarap, pero sinusundan ko lang din ng news kung ano yung update, ano yung bago. Kasi 2023 ata yung pinakamaraming namatay. Sa Mount Everest. Parang 17 ata yung namatay dyan, bro. Parang, hindi ko alam yung buong story yan, pero ano yan, kahit sa Netflix, meron din eh. yun Mga nakita ko sa Sherpa, Netflix yun. mga kasama. Tapos, mga sure. parang Talaga, mga mamaw yun. nagkaroon ng ano pa yun. Parang nagkaroon pa sila ng may issue pa na parang dahil mabigat yung isa, tinanggalan ng clip, kaya namatay. Pero sinasabi nila na nahulog lang, something like that. No, so it's fucking Well, crazy, we'll bro. never know. Na pwedeng, Wala ang dami talaga. pwedeng mangyari sa taas. No? Pero speaking of hiking, no, para sa hindi rin nakakaalam, ito na, share lang naman syempre sa akin ni Kuya Onin na hindi lang siya nag-hike, tol. Skydiving, scuba diving, Nag-ano siya? Dragon Dami, Boat. oo. Napakadami talaga Dragon niyang. Boat. It's just too many to mention, syempre. Pero, yun nga, sa mga nasabi ko, doon sa mga nabanggit ko, ano yung pinaka na-enjoy mo na parang kung babalik ka ulit sa Pinas now, nandito ka, May isa ka babalik lang ka, gagawin. may isa kang gagawin for a whole week, what would it be? Tingnan mo, sa sobrang dami. Mahirap hindi na- Hindi naman. Kasi syempre, you have to reach yeah. out to sa ibang mga kasama mo na gumagawa na ito kasi hindi naman lahat ng Sa nag-hike nag-scuba Sa Dragon dive. Boat, di ka pwede mag-isa eh. Oo. Wala bang solo nun? 22-man team yun eh. Pwede full kang boat, ikaw full yung boat. dragon. Sa Singapore rin. Sa scuba, pwede ka ba mag-isa? Pwede ka mag-isa sa scuba diving, ano? Hindi, kailangan meron ka rin. Meron ka rin. Meron ka rin ano doon. Ano pa isa? Diving Yung body. hiking, Kasi hindi scuba mo alam diving. mangyayari. Alam mo, Jan, Parachuting. sa mga tanong mo, parang natatakot ako tol na sumama sa'yo. Parang gusto mo lang mapag-isa ka eh. Kaya pag sinabi mo sa akin, tol, gusto mo scuba dive? Hindi, tol. Okay lang ako. Nakabanayad whiskey ako tonight. Hindi kasi, minsan may napanood ako, inaano niya yung travel niya, siya lang mag-isa eh. Binibideo cam niya yung travel niya eh. Parang inaano niya. Dito siya paulit-ulit. Tapos 5 takes, 10 takes. Paano to? Walang walang kasama.
Napaisip ko lang nung habang inaan natin yung video na pwede kakayanin kaya natin ito tayo-tayo lang. Hindi rin eh. Impossible Hindi eh. magagawa. Kailangan Hindi. talaga ng ano, may expertise may mga support system. Siyempre kapag pupunta ka dito sa isang lugar na to, you have to do research. Tapos may kailangan mo rin ng contact person doon. Oo, tama. Yun yung ideal. Pero kung talagang nomad ka, talagang alam mo yun. Kayang-kaya. Kung strike kayo, di mag-bike ka simula sa taas hanggang pababa. Nagbabiking pa rin pala yan si Kuya. Well, Ang yeah, dami yun, activity. yun ang hindi ko nagawa. No. Hindi, dami nag-bike ako, I was able to do duathlon. Pero yung triathlon sana, nagte-training na ako. Pero hindi ko na tinuloy kasi Pag duathlon, bike and run, bike, and run. tapos triathlon may swimming. Ang triathlon is swim, bike, and run. Ganun siya. Yung sa akin, teplon eh. Luto-luto lang. Yes, ano naman kasi yun eh. Usually pag gumawa ka siyang outdoor activity, you get to meet a lot of people. Kumbaga, Totoo. ma-expose ka, may immerse ka doon. And then, all the people that you meet, hindi lang naman doon yung ginawa. Some of them are trying that one that you've been trying to do also. Pero meron silang ibang forte, na i-invite ka nila. So, yun nga. Yung parang yung hook up ka rin nila. Yeah. So, Ginagawa yun nga, namin itong pagdating mga ko ng ano, mountaineering, may nagda-dragon boat, may scuba diver, tapos may skydiver din. So, ini-invite lang ako sa mga ganun events and then I try to learn it kung okay to Parang ano. Then, Parang the same ano rin. parang Mga the same group of the same people. group of people din naman. Kasi you try everything in what outdoor can do for you, like, offer you more. Mag-isa ka. Tara. Ay tayo, hike tayo, shabu tayo. Tan pagbaba, puro kagatan lamok yung mukha eh. Pero it all started, para sa akin, it all started going to the gym. Kasi, yun once you get physically fit sa Ayun gym, no? and Tuloy-tuloy na. nandun rin lang naman. What do you do in the gym? To prepare for something. Yeah. So, the people that you met there is going to prepare for something outdoor activities that they're going to do. So, you get invited, and then until you develop those friendship, those camaraderies, those teams that you have. Then eventually, lumawak na yung network mo, and ginagawa mo na rin lahat, or may idea ka nung nagawa mo na. And then you took it out of your bucket list. Na-experience mo na ba yung tipong, sa kahit anong outdoor na nagawa mo, no? Tapos, tayo na may isang kupal. Parang kunyari, meron. Parang gusto mo itulak sa buto mo. Wala namang makakarinig na sa atin lang naman. May gano'n, pero... Meron. Pero syempre, paano kunyari yung bad trip ka na parang, tol, alam mo, hanggang dito ka na lang muna sa camp base 1 natin. Parang kanina ka pa eh. may mga ganun. May Ano? mga ganun talaga. Hindi nawawala Actually, Talaga. Kahit saan naman. Kahit saan. Parang di mawawala talaga. Talagang So ano ginagawa sa ganun? Parang hayaan lang, ganun? Kasi you're supposed to enjoy what you're doing eh. May mga sumisita. Pero kung may sumisita. May mga sumisita May nasita ka na. Ako naninita ako kapag kakilala ko yung tao. Kumbaga, hey, responsibility kita. Ngayon, kapag may kilala ako doon sa kabilang group na maingay yung kasama nila, medyo anuhin mo. Parang ganun. May Pero etiquette. Siyempre sa umpisa, hindi, Etiquette. Mountaineering etiquette. yeah, may mga etiquette. Hindi ka pwedeng mag-ingay masyado pagkadating nyo sa summit kasi walang clearing. So most likely ganun ang mga paniniwala namin sa mga mountaineers na okay nag-hike, nagte-trek sa pag maingay sa trail, walang clearing, uulanin kayo. So dapat tahimik lang tayo. We don't want to, disturb nature itself. And yung iba naniniwala din sa mga spirits, di ba? Mga ganun talaga. Bilang may ako, cheetah! Pag halimbawa na ayun nga sa hiking, napunta niya na yung tuktok ng bundok, naglatag na kayo. Ang ginagawa niyo doon usually. Kasi syempre wala namang internet or wala namang kanya-kanya na kayo dyan. Siyempre, Kanya-kanyang latag yan. kumbaga, pinakamasarap na baon kung meron kang baong beer. Wow. Nasa backpack mo, meron kang isang baong long neck. Ang hirap bitbitin nun. Kasi lalo na kung gaano karami yung grupo mo. Minsan may 1 litro. Tapos bago ka mapunta na summit, meron ka pang iigibin na 2 na tubig para gagamitin nyo kasi magluluto pa kayo. Pagdating doon, mag-pitch ka ng tent. And then, may socials din kami. Pitch the tent, tapos doon sa campsite. Ano yung mga luto socials? ng pagkain. Luto ng pagkain. Socials, kung may iba, may mga gitara, may music. Pero Kwento lang na nakakatakot. Hindi naman, may mga nagkukwento na nakakatakot. Kapre, syempre. mga Oo, tikbala. syempre. Tapos, kumbaga, kukwento mo rin kung ano na yung mga, kasi iba doon mo lang nakasama sa hiking, experience mo sa hiking, kung saan na yung climb, mga ganun.
Tapos kung may ika-climb siya, na-climb mo na ba to? Tapos anong ginagawa mo sa baba? And eventually, you win friends pag nasa ka na sa taas So, hindi lang naman, depende. Siguro sa yung unang climb ko, pagdating sa summit, di mo ako napakinabangan Tulog ako sa pagod And then eventually, you get to, parang get used to it. Pagdating mo sa ibabaw, sunset, ganda yung lalo na may binibid kang time. Sunset, palubog araw, or sunrise, sea of clouds, stuff like that. Tapos, parang ganito nga kalamig. Tapos peaceful. Parang ayaw mo nang bumaba minsan. Parang ang bad trip sa atin. Kasi syempre, yung sasabi mo kanina, may kapre, may aswang. Parang yun yung tao. Pero parang walang nakaisip na, tangina baka may Sasquatch dito. Baka may NPA. may big NPA ba? Meron. Pero mababait naman sila. Hindi naman sila, Lalo na kapag alam nilang market ka or nag-hike ka, nagde-try. Hindi kayo kokotongan or something? Hindi, wala. Wala ako na experience na gano'n. Okay na sila. Okay naman sila. Mabait naman sila. Nice. Pero mabalik tayo sa natin kasi bagong simula. So, 2024, like na ito, may video tayo. Ikaw, bagong simula. Yung, kwento mo naman yung transition mo from Philippines to US. Kasi di ba doon, nag-hike ka na, nag-everything, ano yung bagong simula mo rito sa US? Anong feeling? Parang you're living na life sa Pilipinas. Sa Pilipinas, oo. Di ba? It's actually a big transition for me. I mean, maganda, may alam mo yun. Kasi talagang kumbaga established na ako doon Nandun na yung I've been there for like when I was like I left the Philippines like 42. Tsaka yung mga friends mo, nandun na rin. Nandun, I've been there since birth. Tapos yun nga, pagdating ko dito, all of a sudden, I have to start back to zero. Like, yung trabaho, double time ako, mga bata, dala ko yung dalawang anak ko. Kasi naiwan mo si Lance, yung eldest ko. Shoutout kay Kuya Lance. Panganay ni Kuya Oning yan. So, okay na naman si Lance ngayon. He's doing on his own. Pero kasi iba pa rin yung pakiramdam na na sana magkakasama kayo lahat. Kasi I was 20 when I left back home. Ako pa yung bunso. So, yung 4 na kapatid ko, naiwan yun. Overage. Sabi ko, ina nyo, pupunta ako sa Amerika. Dito kayo. Actually, ganun naman talaga Pumunta ako dito para sa mga bata din Yun yung talaga Kasi, pero minsan, syempre, lalo na kapag sa umpisa, nag-iisip din yung mga bata, Daddy, bakit ba tayo napunta dito? In the long run, siguro, you will connect the dots when it's already been happened or, Pero dito, yung mga bata, alimbawa, edad mo nga, 20, bigla na lang nagmamature Yung mga 16 na edad. Bigla sila nagmamature kasi na. talaga yung Kasi, kailangan na nila ng sasakyan, bigla sila mapipilitan magtrabaho or magbayad ng insurance. Mga bagay na hindi mo Sa Pilipinas may sana. isip ka agad. Oo, sa Pilipinas, kaya mo lang mag-commute. Hindi mo kailangan magtrabaho. Alam mo yan. Son, ikaw nung umuwi ka or dumating ka rito back in the 90s, ikaw lang mag-isa, tama? Ako lang, hindi ko nag-overage yung long sisters ko. Anong pakiramdam nung kay Ermas na inahabol ba nila yung parang sana makaabot sila or parang tanggap nila na hindi na makakasama itong mga to? Si Ate Cheryl, sinubukan talaga kasi dumating yung petition namin, 20 siya. Pero kailangan pa rin ipa-schedule yung mga medical mo, yung mga appointments yun, yung mga background clearance. Tumagal, nag-overage pa rin. So talagang hindi nakasama si Ate. Pero walang problema yan kaya rich kid to Oo. Yeah. Pero syempre, shoutout. Kita mo naman, si Ate Cheryl, nandito na ngayon. Oo nga. Di ba? Buti naman naka sunod siya with student visa. Student visa naman. Ikaw, lahat ng utol mo? Nandun sa Pilipinas. Ako? Oo. Si Kuya, tsaka si yung pangalawa namin, si Kuya Oing. Nakatingin ako sa'yo, hindi mo man nakikita. Hindi. Actually, tinitingnan ko sa akin yung Reflection lang. Ikaw tsaka si Tonchi. Si Tonji lang. Tatlo kami. Tatlo sila. Si Tatlo George. kami. Si Georgette. Si George. Over age out kami ni ni Oying Oh, I was 23 back then, si Oying I think
21 or 20, turning 22. Oo. Tapos siya. So ang interpretation is si Oying. Oo. Petition si Daddy. Pero yung pagpunta ko dito, I got it from, hindi ako petition ni Daddy. I got it from the service ko dun sa trabaho. So, hindi ka pa nagtatrabaho nun? I was already working. Nagtatrabaho na ako noon. Nung umalis Nung sila, 23? Yeah, Ah, 20, trabaho I na. was hired back then sa US Embassy. And then, Saan ulit to? Saan yung trabaho mo? sa US Embassy. US Embassy. Yeah. Shoutout sa mga ano natin. Yeah, so been there for 21 embassies. years. Yeah, And then embassy na. they gonna offer you kung gusto mo mag-special immigrant dito. No. Ganun yung nangyari kay Utol. Ganun din. Ayun din nangyari kay Daddy. Kay Daddy. Ngayon, kami, like yung mga anak niya na under 21 years old, nasama. Yeah. Kami rin. Si Daddy yung first gen doon sa embassy. US Nagtrabaho Embassy din. Second generation ako. And then si Lance nandun nagtatrabaho ngayon. So third Overage na generation. si Lance nung nung Pero panganay ngayon, mo. pero ngayon meron din siyang option after 13 years na makuha niya yung service, katulad nung ginawa ko. I-offer din siya ng Pwede siyang migration ng US Embassy. It's That's up to him kung ano. Walang pressure. Wala ding rush Okay. talaga. It's all up to him. Pero kasama mo yung family, so maganda. Kahit Yeah, kasama magkaroon yung siya ng family. As long as hindi mag-age out yung mga anak mo. Which is, in his part, wala pa naman din siyang anak. So by the time he reached the service na kailangan niyang I think 15 or to 20 years mga ganun. Oo, well. In service, pwede niyang by the time bata pa yung mga anak niya sigurado. Napaka no? Parang weird din, no? Kasi, syempre, allied tayo ng US, Pilipinas. Pero parang ang hirap makarating dito sa, sa Amerika, Kahit na tourist visa, mahirap magano. Mahirap. Oo. Hindi rin... Masarap makapag-interview tayo ng mga nag-TNT, no? Ano ba ibig sabihin ng Or TNT? TNT. Actually, Oo, totoo ba yun? Tago ng malaman tago din lang natin yun. struggle nila, Parang no? slang word nila. Oo. Pero, Is it TNT? Actually, mas mahirap siguro yung struggle ng mga ganun. Oo. Oo, Kasi totoo. ako may mga namita ko mga ganun kung ako nahirapan ako mag-adjust na lang with, tapos lalo na siguro yung ganun, na parang limited lang din Limited yung galaw nila. resources na makukuha mo. No, Diba? Yeah. Noon kasi back then parang meron kasing may mga taong pag meron silang papel or they're legal here, no, green card sabihin nga na tawag nga nila, parang iba yung tingin nila sa kanila kahit na ano pa yung trabaho nila, basta legal ka, okay ka. O siya, one time nagtatrabaho sa dito sa parang ang daming mga illegal diyan, mga Pinoy. Pero siya meron isang Pinoy doon nagtatrabaho. Po siya kinumpronta tao. Sabi sa akin, hindi, Jason, sabi mo sa akin na totoo. May papel ka ba? Nakaka-bad trip. Siyempre, naman ako Papel yung magawa kasi ano, bata no? pa ako. Ganun oo. Sabi ko, meron. Sabi ko gano'n, napiti. Parang andun ako yung ina-explain ko yung sarili ko na. Why do you have hindi mo kailangan explain yung sarili mo pero sa yung kanya. initial reaction mo, parang gusto mo rin i-defend yung sarili mo na. Oo. Dahil nga, sa dami nung mga illegal, parang mas majority ng mga nagtatrabaho doon is illegal. Parang damay-damay. Damay-damay. Kaya ako naman, syempre, dahil bata ako, gusto ko lang magtrabaho, make money. Pero may mga ganun matatanda. Pucha, sasabihan, yun nga. Pero baka binubugaw lang niya yung anak niya. Pakasala mo niyan ako. Parang may ganun. diba? May ganun din naman. Dumating din sa May mga ganun, point may mga ganun din dito, di ba? Papakita yung picture ng anak nila. Oo. May mga ganun na. Ano nila na parang, ito yung anak ko. Hindi nila sasabihin na papakasal sa'yo. Pero parang papakita na, ito yung anak ko nasa Pilipinas. Ganyan. So, medyo lang. Baka type mo. Parang based on experience yan eh. Siyempre. Ano lang ang dating pimp. Pag-scroll doon may titi. What the fuck is that shit? What's your name? Ricardo. Parang based on experience. Matapos mong halikan. What's your name again? Ricardo. Raul. My name is Raul. Pero yun nga, syempre, napag-usapan natin yung experience mo. Yung mga naiwan mo rin, syempre, doon, yung anak mo, yung pamilya din, di ba? Paggawa na itong video natin, ano yung parang pinaka na challenging part sa amin tatlo. Bukod sa pagiging Banayan Whiskey commercial model ko. Actually, hindi naman siya challenging talaga. I enjoyed every minute of it. Kasi kung passion mo nga yun, actually hobby lang naman sa akin yun, hindi naman ako expert talaga dyan.
marami pa rin akong kailangan matutunan. Pero maganda kasi siya, you get to play with it. Yung, di ba, parang mas maganda to, yung creativity mo na ilalabas. Same time, nakakapag-brainstorming tayo. Kasi may mga views kayo na hindi ko rin nakikita. Di ba? Na hindi ko alam. Mas maganda to doon. Mas maganda to doon. So, kumbaga parang, ang sarap eh. Parang, di ba? Natututo tayo at the same time. Ito. Tapos, maganda yun. we get to see the results. Tapos kung ano pa yung kulang. Diba? Yan yung mga aabangan syempre. Nung mga manunood pa lang or makakita ng video. So sa mga hindi pa makakita, hindi pa mapapanood, minsan kasi parang mapapakinggan nila tayo pero hindi nila mapapanood yung video. Sana magustuhan naman nila yung inanda natin syempre sa kanila. Kahit medyo learning experience sa amin yun, no? Tinatanong natin si Direk Lino Broca. Buti na lang meron tayong gabay. Anong experience, Johnson, sa paggawa na ito? Hindi madali, no? Hindi madali. Tsaka akala ko, medyo simple lang yung gagawin natin. Nung nakita ko yung mga video, yung mga clips, parang sobrang ganda naman pala na ito. Actually, simple nga lang siya nasa image nasa natin. Pero dahil nga may gabay tayo ng expertise. Mas naging talaga. Mas na-enhance pa eh. Music video na talaga eh. Kumbaga, nandun na tayo, ba't di pa natin I-push, no? i-push na, Although, ang tagal din nung na yun, ilang hours din yun. Pag pinagsama-sama mo, mukhang mga 8 hours din yung binuno natin, no? Lalo na yung editing. Hindi pa kasama editing doon, di Editing ba? pa kasama Oo. editing doon. May Wala na nga ako may nagawa. speeding sa neighborhood. Marami tayong nilabag. Nag-shift ng Marami tayong nilabag doon eh. Naka-primera pa siya. Sa Kimta na agad. Yung mga gano'n di ba? Parang, kumbaga, you get to experience those things na hindi naman lagi serious, pero masaya siya overall. Bakit di natin ulitin to? Who knows, baka may Contrabrida Productions na kami in the next near future. May intro song kami, may outro song din kami. May pa kami, short story. Yun, short film. Yun, no? Pero checklist natin to. Checklist Kasi na. ano nga natin na checklist to. Pull out natin tong itong project natin na to. Minimal. Kasi di ba na-mention natin yung sa last episode, MTV. Tapos, ano pa ba yung mga inaana sa future? Mga Casting couch. Wala ba yun? Tapos, hindi, may With the cooking nurses show. ba yun? Cooking May show mga pa. cooking show pa. Tapos may mga musicians pa na mga original nila na gusto nilang Who knows, baka may popular or famous Filipino pa na sikat sa Pilipinas na pwede natin. Sino yan? Di ba? Niluluto na ba yan? Hindi natin alam. Abangan ng mga kontra yan. Kaya yung mga dyan, yung Conserve na kayo? pupunta rito. Kung di nyo pa na-add yung page namin, page kami sa Facebook, hindi nga lang medyo active. Minsan once a month na kakaroon. Hindi nga talaga ako. Pero kontrang bida DFW, no? Yeah. Kasi gusto natin sakopin DFW kung ano man nandito. Pero ayun nga yung plano namin para sa 2024. Yun nga, sabi nga natin, merong plano. Ang dami nating plano. Pero yung expectations ng mga yung makikinig, expectations. manonood sa atin. Actually, nung mga first episodes natin, audio tayo, marami tayong, gaya nga na sabi ko, marami tayong mga inside jokes, inside tayo lang nakakaano. Ngayon, mga sumusubaybay sa amin, siguro, alam na nila yung nangyayari. And, minsan may pinag-usapan Parang kami parte na rin na sila, no? Natin, yeah. May pinag-usapan kami na kami lang nakakaalam. Pero ngayon, may visual na, at least, hindi na ganun may kahirap sumubaybay. At saka kung makita nga nila tayo syempre, sa daan, sa H-Mart, o Hong Kong Market, kaya parang, sila pala yun, di ba? Akala ko papasignature. Papasignature din. Yeah. Maraming kailangan na, maraming abangan. Maraming abangan. Oh. Kaya maraming salamat, Ayun. Tol. Tol. Thank Salamat. you. Cheers Tol. tayo.
Pleasure's all mine. Happy Pops Sonny. 2024 rin sa Happy New Year. Sabi ko, happy 24 eh. Nasing na. Cheers. Basta tandaan, pag walang kontra, Walang Walang bida.